Labor Attaché Manny De Maano and his team of welfare officers there. Also, OWA welfare officers, the admin Arnel, who are monitoring the situation, especially with respect to the two in ICU. So pagdasal po natin, they're in critical condition. Mahigpit na minomonitor ng Department of Migrant Workers ang kalagayan ng dalawang overseas Filipino worker na nasa intensive care unit at critical ang kondisyon sa Kuwait dahil sa nangyaring sunog noong June 12. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, prioridad nila ngayon ang mga ito at ang pagpapauwi sa mga labi ng 3 nasawi kasama ang 6 na nakaligtas sa sunog. But the priority at this stage is repatriation of human remains and the safety and well-being of the 2 in ICU and the 6 who are safe, and they will also be repatriated in due time. Nakausap na rin nila ang pamilya ng 2 nasa ICU at 3 nasawi alinsunod sa direktiba ng Pangulo na alalayan sila sa kanilang kalagayan ngayon. Tinitignan na rin ng DMW ang posibleng pagbisita sa Kuwait ng mga kaanak ng 2 nasa kritikal ang kondisyon. Katuwang naman ang Overseas Workers Welfare Administration at Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Pinoproseso na ang mga kaukulang dokumento para sa agarang pagpapauwi sa mga labi ng 3 nasawi. And syempre lang, dinadaan na sa proseso, there will be documents that will be needed at yung pamilyang tatanggap dito, inaalalayan na rin natin para mapabilis yung kanilang pag-uwi. Bagamat hindi pa makapagbigay ng eksaktong petsa ang OWA kung kailan maiuuwi ang mga labi, tiniyak ni OWA Administrator Arnel Ignacio na nakatutok sila rito. What we can promise ay mabilis natin itong magagawa. Tinututukan naman natin to at sa record naman po natin, palagay ko wala naman po tayong nababalitaan na tayo ay nagtatagal pagdating sa pagde-deliver ng services. So nakakaasa po ang ating mga kababayan na maaasikaso po ito agad. Siniguro din ng pamahalaan ang tulong sa mga pamilya ng mga OFW na biktima ng sunog gaya ng burial assistance sa mga nasawi, livelihood at scholarship program. Ang Kuwaiti government nangako na rin ng financial assistance sa mga OFW bukod sa tulong ng kanilang kumpanya. We are already a well-oiled machinery. Basta mayroong ganyan, nakapunta na yung regional offices sa kanilang pamilya, chine-check na yung mga status at kung ano yung status ng OFW sa OWA, yung corresponding na tulong, ibibigay na kaagad yan. Magkakasama na ngayon ang 6 na Pilipinong nakaligtas sa sunog, kabilang ang isa na na-discharge na sa ospital. Ayon sa OWA, inilipat na sila ng tirahan ng kanilang kumpanya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.